Magandang araw mga bata! Kumusta? Nagagalak akong makasama kayong muli ngayong araw sa pag-aaral natin ng ating asignaturang musika ng mga ostinato patterns sa palakumpasang dalawahan, tatluhan at apatan. Matapos ang pag-aaral sa araling ito, ang mag-aaral ay inaasahang makakalikha at makabubuo ng tunog na ostinato pattern sa palakumpasang dalawahan, tatluhan at apatan. Bago tayo magpatuloy ay magbalik-aral muna tayo. Ipalakpak ang beat. Ito ay may repeat mark kaya uulitin ito ng isa pang beses. Ang ibig sabihin ng repeat mark ay uulitin mula sa simula. Ang nasa hulwaran natin ay nasa kumpas na dalawahan dahil may nakikita tayong dalawang kumpas sa loob ng measure. Sagawan natin ang nasa hulwaran. Sabay-sabay tayo. Ngayon naman ay itapik sa binti ang beat. Ito ay nasa kumpas na tatluhan. Ulitin ito ng dalawang beses. Panghuli sa ating balik-aral, ipalakpak at ipitik ang beat. Ang tawag sa rhythmic pattern na pinagsamang mahahaba at maikling tunog na paulit-ulit na isinasagawa bilang pansaliw sa awit ay ostinato. Ginagamit natin ang iba't ibang kilos ng katawan o mga bagay at kagamitang nasa paligid para maisagawa ang mga ito. Ginagamitan ito ng panandang repeat mark na ang ibig sabihin ay uulitin mula sa simula. Halimbawa sa palakumpasang dalawahan. Kung ating matatandaan, ang stick notation o quarter note stick na ito na nakatayong guhit ay tumatanggap ng isang mahabang palakpak na katumbas ng isang kumpas. Ang simbolong ito naman, kumakatawan sa beam 8 note, ay tatanggap ng dalawang maikling palakpak na katumbas ng 1/2 plus 1/2 equals 1. Kaya isang kumpas din ang katumbas. Ito naman ay halimbawa ng tatluhang ostinato pattern. Ipalakpak natin. Ito naman ay halimbawa ng ostinato pattern sa apatang kumpas. Kung matatandaan natin, ang simbolong ito ay quarter rest o pahinga kung saan titigil ka ng isang kumpas sa pagtugtog o kaya ay ibubuka lang ang mga palad para sa simbolong ito.
gamit ang mga bagay at kagamitang nasa paligid katulad ng mga boteng plastik, pinitpit na tansan, patpat, bao o coconut shells, kutsara at tinidor, lata, at iba pa ay makalilikha tayo ng mga tunog at makakabuo ng pansaliw sa isang awit. Ngayon ay isagawa natin ang ostinato pattern sa awit na 10 mga daliri, gamit ang kutsara o bao, kawayan o stick o kung ano man meron ka sa bahay. Ako ay gagamit ng kutsara. Simulan na natin! Sampung mga daliri, kamay at paa, dalawang tenga, dalawang mata, ilong na maganda, maliliit na ngipin, masarap kumain, di lang maliit, nagsasabi, wag magsinungaling. Napakagaling mo! Naisagawa mo ng tama ang ostinato pattern sa awit. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasagawa ng 3 ostinato patterns ng awit Tiririt ng Maya. Gumamit ka ulit ng anumang bagay na pupwedeng gamiting pansaliw sa awit. Ako naman ay gagamit ng lata. Ayan, nagawa ulit natin. Palakpakan mo ang iyong sarili. Ngayon ay gawin ang ostinato pattern sa awit na Roses. Gamit ang boteng plastic o bao, kawayan, lata, triangles o stick o kung ano-ano pa. Ako na may gagamit ng baso at tinidor. Gawin na natin. Roses in a row, row, row. Tell me how you grow, grow, grow. You are always sweet, sweet, sweet. Don't you ever sleep, sleep, sleep. Naisagawa natin lahat ng maayos ang ostinato pattern sa mga awit. Ano nga ang ating natutunan sa ating aralin? Maaari mo bang ulitin? Tandaan natin, ang galaw ng katawan ay maaaring ipansaliw sa awit. Ang tawag sa rhythmic pattern na inuulit at ginagamit na pansaliw sa awit ay ostinato. Ang ostinato ay pinagsamang mahahaba at maikling tunog na paulit-ulit na isinasagawa bilang pansaliw sa isang awit. Ginagamitan ito ng panandang repeat mark. Umawit tayo muli ng isa pang beses. Awitin at ipalakpak ang ostinato patterns ng awit na Pretty Dove. Pretty dove, what are you singing? Cuckoo, cuckoo. Pretty dove, where are you flying? Cuckoo, cuckoo. Ngayong alam mo na kung ano ang ostinato, subukan mo ngang gumawa ng sariling ostinato pattern na hinihingi sa ibaba. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!